Ano po namin ay ma-check po ito ng DTI o ng DA para po ma-check. Siyempre po, mahirap natin sabihin kung sila ay nagsama-sama at nagkaisa para po dito. Hayaan po natin siguro na magkaroon ng malayang pag-iimbestiga at para naman ay matulungan po natin yung mga retailers natin. Ang inyong grupo ng mga rice retailer sa Department of Trade and Industry, mas magandang kayo po ang magbigay alam. Ano ho itong panawagan po ninyo kaugnay po doon sa scheme, umano'y scheme na ginagamit pinatutupad ng ilang rice importer laban po sa mga retailer? Yes, ito nga po yung marami pong reports and complaints. Yung mga kasamahan po natin, mga nagtitingin ng bigas, mga grains retailer, ito pong pinapatupad po ng mga ilang importers po kung saan meron pong tie-up. So, halimbawa po, bibili po kayo ng 80 sacks ng magandang bigas at ipapataw naman nila yung 20 sacks na tie-up na hindi mabentang bigas o yung medyo mas mahal ang presyo. Ibig sabihin po niyan, pagka po meron kayong pang 100 sako na bigas, at ito po yung hawak po ng retailer, pag naibenta po nila sa kanilang tindahan, yung kanilang pong 80 sacks po na rice lang ang mabebenta, yung 20 po na bigas na iiwan. So pagbalik mo uli sa bibilan mo uli ng mga importers, yung 80 sacks na hawak mo, magkakaroon ka na naman ng tie-up. So sabihin na nating 60 na maganda at 20 na naman na mahal ang presyo ng bigas o hindi mo mabebenta o hindi mo gustong bilhin dahil hindi naman ito ang gusto ng customers mo. So, maiiwan na naman sa tindahan mo, yung 20 at 20 magiging 40. So, ang pera mo na lang hawakin ay 60. Hanggang makaikot ka ng ganon, lumiliit at lumiliit yung puunan o kapital ng mga kasama natin mga grains retailers. Opo. So, ito yung malaking epekto sa kanilang pamumuunan. At gaano ho karami na po yung nakakaranas ng ganito, Sir Orly? Hindi na ho namin mabilang kasi matagal na ho itong pinapatupad. Ito nga lang po, nabigyan po namin ito ng pansin. Last June 30 po, sumulat kami sa DTI kay Secretary para ito po ay maaksyonan. So ito naman po ay nabanggit din rin naman namin sa DA, sa Department of Agriculture, at sabi naman nila ay titingnan po nila at i-check kung paano po nila ito aaksyonan. So yun nga po at nailabas po namin dito sa media at kailangan po maksyonan. At ngayon nga po ay nakikita ng mga kasamahan po namin na, Sir, salamat po at dahil iyan po talaga ho, nahihirapan kami. Kung ito lang ang puunan namin, nga naman, nakikita nila, mauubos ang kanilang puunan. At nakikita naman namin sa Consumers Act, ito po ay nakikita natin na masasabi natin sa ngayon ay mayroong violation. Dahil po ay yung hindi po malayang pagpili ng ating mamimili, ang ating mga retailers po ay consumers din naman na bumibili po doon sa mga importers o rice millers na nagpapatupad po ng ganito. So, Opo. At bukod sa mga witnesses, Sir Orly, may mga hawak ho ba kayong dokumento, price list o anumang ebidensya para po sa investigasyon kung isasagawa man? ay meron po, meron po. May mga hawak po yung mga retailers po natin na yung mga resibo na binibili po nila na may mga tie-up po. So, yun naman po ang ating pong, kaya naman po kami naglakas din ng loob na tulungan po yung mga kasamahan po natin ng mga retailers po para po dito. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admara, yung epekto po sa presyo naman, meron ho ba pagtaas o pagbaba? Ano ho yung direktang implikasyon po nito? Siyempre po yung mga retailers po natin gustong sumunod sa pinapatupad po ng government. Di ba po, naka-price ka pa ho tayo. Yes. Pero nakita naman namin nakaraan, gusto na ho yatang ialisin ng ating DA dahil nga po na may maintain naman yung presyo at may mga lumalabas naman po na mababang presyo. So kung yung ang problema po nila, paano nila babawiin naman at maibebenta yung mga bigas na hindi po nila malakas sa kanilang tindahan, ito nga po yung tie-up. So yun po yung epekto sa kanila dahil nagbabayad daw sila ng pwesto, nagbabayad daw sila ng mga tao, mayor's permit at iba pa po.
So kung hindi sila iikot sa ganitong puunan na meron po sila, kawawa po yung mga retailers po natin. Ito nga po yung sinasabi po namin, baka tamaan din po yung Magna Carta for SMEs na dapat po ang mga kasamahan natin mga maliliit SMEs tinutulungan po ng gobyerno ng maayos at malaya po sila nakakapaghanap buhay na hindi po sila nagkakaproblema kung anong kanilang bibilin. Ginoong Orly, magandang umaga. Si Admar Ay, po ito. Clarify ko lang ay Sir po, Adnan. ito pong tie-up scheme ay ipinatutupad hindi ng gobyerno kundi nung mga importer lamang po. Tama po, paglilinaw po, hindi po ng gobyerno, ng mga importers po, dahil ang gobyerno naman po natin ngayon ay hindi naman po nag-i-import directly. Ang mga importers po natin ang meron po nito na pinapatupad. Opo. Si retailer po ba, hindi, wala siyang, kumbaga, wala siyang kalayaan na ito lang yung gusto kong kunin mula sa inyo. Total, ito naman lang yung gusto kong bayaran at dinidiktahan sila mismo ng mga importer? Ay hindi ho sila bibigyan at hindi sila pagbibilan kung di po sila susunod sa tie-up scheme. Nabanggit ko nga po kanina, kung meron kang pang 100 taban, ibibigay sa iyo ay 80 na maganda na gusto mo at 20 naman na tie-up. So sa ganitong ikot at sistema, lumiliit yung purchasing power po ng ating mga retailers. Pero hindi po ba dapat ang unang nakakakita dito is mga importer kung nakikita nila, ay hindi ito gusto ng aming mga retailer, hindi ko ito ibibenta sa kanila. Hindi po ba kumbaga mag-a-adjust si importer sa gusto ng mga retailer at yung mga gusto lang ng retailer o yung madalang mabenta, yun lang yung ibibenta ko rin na sa kanila. Bakit kaya kailangan pa ng ganito na may tinatawag na tie-up scheme? Dapat po talaga ganon at hindi nga po kasalanan ng mga retailers kung nagkamali ng pag-import ang ating mga importers. Kumbaga yung kanilang mali at hindi nila mabentang produkto, yung po ang sinasama nila sa tie-up. Kaya nga po nung nabanggit ko minsan sa interview po na hindi naman ito kasalanan ng mga retailers. Dapat si importers ang makisakripisyo para dito dahil sila naman po ang nag-import at alam naman po nila kung ano yung mabenta at mabili na kinakailangan din ng kanilang mga customers kagaya nga po ng retailers at consumers. Opo. Nakikita niyo po na parang nag-usap-usap itong mga importer na ito po at hindi lang ito single na importer po, Sir Orly, and possible dahil naging experience na rin po sa bawat importer na meron din silang nabibili na pangit. Kaya sila yung nag-organisa nito at ipinapatupad nila sa mga retailer? Kaya nga po, sa ano po namin ay ma-check po ito ng DTI o ng DA para po ma-check. Siyempre po, mahirap natin sabihin kung sila ay nagsama-sama at nagkaisa para po dito. Hayaan po natin siguro na magkaroon ng malayang pag-iimbestiga at para naman ay matulungan po natin yung mga retailers natin. Opo, gaano po kalawak po ito, Sir Orly, Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga reported na may ganitong klase po ng mga patakaran? Asa ngayon po, dito po sa Bulacan area, sa Luzon po natin to nakikita. May mga nakikita po kami doon sa ibang mga probinsya, pero kailangan po namin po matiyak kasi may mga Greco naman din po kami sa iba't ibang mga probinsya. So ang process din po kami sa pag-check po dito sa Visayas area at Mindanao. Ngayon po kasi dito po, mas malapit po dito sa NCR, ito po yung nangyayari po sa mga retailers po natin na complain po nila sa amin. Opo, hindi naman po nakakaapekto ito sa presyohan po. Like halimbawa na ipipilit ni retailer, ayoko talagang bumili ng ganyan, ayokong orderin yung ganyan. Gusto ko itong ganitong klase lang na bigas kasi itong mabili. Tapos sasabihin ba ni importer o yung distributor na, sige, pwede kayong kumuha na ganito lang pero tataasan natin ng presyo. Wala naman pong ganyan na mga insidente po, Ginoong Orly. Wala naman po. Mahigpit lang din po talaga yun ang sitwasyon po doon sa tie-up. Wala naman pong doon sa presyo. Kung ito yung presyo, sumusunod naman ang retailer at hindi naman siya sabi na, sige, kung ito lang ang bibili mo, itataas ko ang presyo. Wala naman po kami naririnig na ganun. Ang nangyayari po talaga, yung tie-up scheme po talaga na ngayon na umiiral po. Opo. Meron na po ba kayong meron na po bang tugon ang gobyerno ukol dito, DA at ng DTI? Nakipag-ugnayan na ba kayo? Meron na ba kayo natanggap na sa kanila? Response po, Ginoong Orly?
Ang DTI po, nag-response na po sa amin at nag-aayos po yata sila at ipapatawag po yung pamunuan ng Grecon para po mapag-usapan po ito. Nagbigay po kami ng sulat last June 30 at inaasahan po namin siguro as soon as possible ay makapag-usap po para naman na mabigyan po ng tugon yung complaint po ng ating mga maliliit po na retailers. Opo, ito po ba'y unang bahagi pa lamang po, unang insidente lang po ng pangyayari? Meron na bang ganito rin sa nakalipas sa Ginong Orly na ganitong scheme? Wala naman po. Ngayon lang po ito nagkaroon po ng ganito na tampok talaga at marami po talagang complaint po kami na naririnig sa mga kasamahan po namin sa bawat palengke po. Opo. May iba naman po ako, sir. Kamusta naman po yung supply ng ating bigas, both local at imported po? Hindi po ba tayo nagkukulang dito sa lokal? Kasi may mga balita rin na marami na rin tayong mga naangkat mula sa ibang bansa. Ano po ang status po? Batay po sa inyong monitoring, Sir Orly. Yes, sa amin po pag-alam, nasa 3 million mahigit naman po yung nakapasok na metric tons po na bigas. So wala po tayong magiging problema po sa stocks sa nakikita po namin. So wala po tayong shortage, wala po tayong magiging problema. Ganon din naman po sa atin local. Bagaman nga lang po, mataas po ngayon ang presyo ng palay dahil nga po hindi pa naman tayo harvest time. So ang palay po ngayon nasa mga 29 to 30 po ang kilo. Next month po naman makikita po natin unti-unti po yung bababa dahil po mag-harvest po tayo. So sa ngayon po wala kami nakikitang problema sa ating pong presyuhan po sa bigas at sa stocks po na pumapasok po sa atin maski po sa ating mga local po na source. Opo, do you think mag-stable din po yung presyohan po niyan? Kasi sinasabi nga sa panahon ngayon ng taniman ng palay, ngayon nila mai-apply yung mataas na presyo ng langis, no? Kasi yung last na hinarvest, wala pang gera or sigalot sa Iran during that time. So ngayon, possible kasi tumataas na naman yung presyo ng krudo po natin. At sa darating ba na Burmans, panahon ng Kapaskuhan, magkakaroon ba ng merry ang presyohan ng bigas po? Kayang mas stable ito ng mga imported din ng mga bigas. Pero aaray din naman dyan yung mga lokal na mga magsasaka po natin, Ginong Orly. Yes, sa nakikita po namin, ito po yung very challenging. Dahil una-una, meron po pagbabadya ng El Nino, di po ba? Kaya kinakailangan po talaga siguro po, mas nagluwag po ngayon ng DA na makapagpasok po ng imported para po masuportahan. Just in case po talaga na magtutuloy-tuloy po yung ating pong El Nino, hindi po magkakaroon ng problema sa stocks. At sa mga makisaka naman po natin, ito rin po talaga isang challenging dahil una tumaas nga po yung halaga ng fertilizer at syempre po iba po ang mga kanila mga pangangailangan sa produksyon. So malalaman po natin by next month kung gaano po talaga yung mangyayari na para po dito. Pero kami naman po ay handang tumulong syempre sa gobyerno po natin para po sa pagsasaayos po ng ganito pong usapin. Opo. Sir Orly, so far ba mas malaki pa rin porsyento o nakadepende pa rin po tayo sa mga imported rice? Mas malaki yung supply natin ngayon kumpara mo sa mga local produce natin? Batay po sa datos natin sa PSA, maliwanag naman po na nakasulat po doon na 78% yung ating sufficiency level. So yung 22% po nito, ito po yung ini-import po natin. Na sa pagtingin po nga po namin o pagtingin din po ng DA, nasa around 3 million po mahigit, mga 3.6 to 4 million. Dapat po ang ating i-import kada taon. Pero hindi po natin yan syempre mape-perfect dahil may mga senaryo o ito nga pong climate change na mayroong El Nino na magaganap. So, ganun po yung sitwasyon at tinitingnan din po ng DA na hindi niya po uubra na basta po ihinto ang pag-i-import dahil alam naman po nila na yung sufficiency level po natin ay 78%. Ito nga po yung isang malaking hamon na kailangan po talagang tugunan talaga ng gobyerno, tulungan po yung pagtaas po ng ating produksyon para mabawasan po yung ating pong pagsandal sa importasyon po ng bigas. Opo, at sa kasalukuyang sitwasyon po natin, alam natin marami tulad ng sabi mo, marami sa mga retailers ay nalulugi na
epekto ng oil price hike at marami pang iba pang mga factors, no, na magiging dahilan. Sa ngayon ho ba ay hindi naman po marami ang nagsasara na ng mga retailers dahil nga hindi na makayanan ang ganito sitwasyon? Ang mga Pilipino naman, very resilient. Ganon din po ang mga retailers natin. Sa haba po ng panahon na ito naman po alam na hanap buhay ng ating mga kasamahan magtitingi, talagang pilit po naman na lumalaban para hindi naman po sila mawala sa merkado. So talagang ginagawan po ng paraan ng mga kasamahan po natin na makapagtuloy-tuloy at makapagserbisyo din po. Ito yung binabanggit nga po namin na social responsibility din ng mga retailers po natin. So pinipilit po namin ng mga kasamahan po namin na makabango at makaikot po ng tuluyan. Kaya nga lang po kung may mga ganito pa po na kakaharapin pa yung mga retailers natin, ay ayaw naman po namin lagi nagre-reklamo. Subalit kung ito'y makakapinsala sa pamumuunan ng ating mga kasamahan, handa po kami na ipagtanggol sila at makiisa para po dito. Opo, at sang-ayon naman ho kayo, ang grupo po ninyo na kung possible na ipagpatuloy itong pagpapatupad ng price cap sa bigas. Sa ngayon po, medyo gumaganda naman po yung presyuhan sa market. So yung price cap po, nakikita po natin, baka po mga ilang araw mula ngayon, itanggalin po ng ating gobyerno. Dahil marami naman po mga presyo na pumapasok, may mga 48, 46, 45. So malaking tulong po ito para sa mga consumers po natin. Malaking tulong din naman po yung price cap ng mga nakaraan dahil po para maiwasan nga po yung pagtaas po ng presyo ng bigas at ibang mga gustong magsamantala sa presyo dahil may price cap, hindi po sila makakapagtaas basta-basta. So ngayon naman po nakita ho namin, maganda po yung bentahan po at presyohan ng bigas sa merkado. At so far, imposible ho bang bababa pa yung presyo ng bigas natin? Possible ho ba sa ilalim ng administrasyong ito, aabot tayo ng siguro 30 o 20 pesos per kilo? Siguro po yung 20, ito po ay subsidy naman po talaga ng gobyerno, naman po yung maliwanag. Yung sa mga 30 pataas po, depende po ito sa dami po ng production po natin sa lokal. Kaya nga ito po yung sinasabi rin po namin na tulungan po natin yung ng gobyerno, ng DA, yung ating po mga lokal na farmers para po kung marami ang ating ani, masagana po ang ani natin, kami naman po ay mas masaya kung ibebenta po namin ay ang sariling ani po natin, bababa po yung presyo nito sa merkado kung masagana at maayos po yung ating produksyon. Opo, opo. Sir Orly, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po sa grupo po ninyo. Siguro marami po sa mga kasamahan ninyo ngayon ay apektado po nitong mga pag-uulan at mga pagbaha po na nararanasan natin ngayon. Yes, totoo naman po yan. So, mensahe ko po sa aming kasamahan na wag po tayo mawala ng pag-asa. Kung meron po kayo nakikita po na ganito, sabihan nyo lang po sa amin at mahanda naman po kami na makipag-ugnayan po sa ating gobyerno, sa DTI, sa DA para maiayos po natin ito. Kami naman po hindi nakikipag-aaway o declared ng anuman po sa ating mga importers. Iayos lang mang po natin ang ating paghahanap buhay. Nang sa ganun, yung supply and value chain po natin, maiayos po natin, lahat po ay makinabang, ay lahat maging maayos po. Mula doon sa mga retailers, farmers, importers at rice millers po natin, higit sa lahat po syempre yung ating consumers. Yun lang naman po at maraming salamat po. Thank you po, Sir Orly. Sa inyo po oras, good morning po sa inyo. Ayan po mga kababayan, si Ginoong Orly Manuntag, spokesperson po ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECO ng ating kasama po ngayong umaga.